Sa gabing itinaboy siya ng lalaking minahal niya, nalaman ni Isabela Ilustre na hindi lang ang puso niya ang ninakaw, kundi pati ang kanyang pangalan, dangal at kinabukasan. Habang lihim na dinadala ang anak sa sinapupunan, bumalik siya upang bawiin ang kapangyarihang minsang isinuko at ilantad ang tunay na mukha ng pamilyang sumira sa kanya. Ngunit sa sandaling nasa kanyang kamay na ang hustisya, paghihiganti ba ang kanyang pipiliin o ang isang mas dakilang misyon para sa anak na isisilang? Ang amoy ng paboritong adobong manok ni Angelo ang unang bumati sa kanya pagpasok sa kanilang munting tahanan. Isang pamilyar na ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Isabela habang maingat niyang inihahain ang hapunan sa kanilang maliit na mesa. Kandila, alak, at 2 plato. Lahat ay perpektong nakaayos para sa kanilang unang anibersaryo bilang mag-asawa. Para kay Isabela, ang bahay na ito ay isang paraiso. Simple, maliit, at malayo sa marangyang buhay na tinalikuran niya. Tinalikuran niya ang pagiging isang ilustre, ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa Asya para sa isang tahimik na buhay sa piling ng lalaking kanyang pinakamamahal. Napatingin siya sa kanilang wedding picture na nakadisplay sa isang maliit na estante. Ang mga ngiti nila doon ay totoo. Ang kislap sa mga mata ni Angelo habang nakatingin sa kanya ay parang isang pangako ng walang hanggang pagmamahal. Ito ang buhay na pinili niya. Isang buhay na walang anino ng kanyang lolo, si Don Alejandro Ilustre. Biglang sumagi sa isip niya ang huling pag-uusap nila. Ang mga salitang binitiwan ng kanyang lolo ay kasing lamig ng hangin sa loob ng mansyon ng araw na yon. Hindi ginto ang lahat ng kumikinang apo. Mariing sabi ni Don Alejandro, ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala at pagkadismaya. At ang pag-ibig na yan, iyan ang sisira sa'yo. Pinilig ni Isabela ang kanyang ulo. Pilit iwinawaksi ang alaala. 1 taon na ang nakalipas. Pinatunayan niya sa kanyang lolo, sa buong mundo, na nagkamali sila. Ang pag-ibig nila ni Angelo ang totoo. Ang pag-ibig nila ang lahat. Kasabay ng pagpihit ng susi sa pinto, bumukas ito at iniluwa si Angelo. Nakasuot pa rin ito ng kanyang mamahaling suit, tila pagod mula sa maghapong trabaho. Happy anniversary, mahal! Malambing na bati ni Bella. Sinalubong ito ng isang mainit na yakap. Ngunit ang yakap na isinukli ni Angelo ay tila matabang, walang init. Kumalas ito agad at inilapag ang kanyang briefcase sa sofa. Ang mga susi ng sasakyan ay walang ingat nitong inihagis sa mesa, lumikha ng isang maingay na kalansing na bumasag sa katahimikan ng gabi. Bakit ang dilim? At para saan ang mga kandilang yan? Tanong ni Angelo. Ang boses ay walang sigla. Hindi man lang nito pinansin ang pinaghirapan niyang hapunan. Anibersaryo natin, mahal. Hindi mo ba naaalala? Sagot ni Bella. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses, kahit pa may kung anong kaba na nagsisimulang kumalat sa kanyang dibdib. Isang matipid na ngiti lamang ang isinukli ni Angelo. Oo nga pala. Pasensya na. Marami lang talagang nangyari sa opisina. Umupo ito sa silya at tiningnan si Bella na para bang isang estranghero. May kakaiba sa mga mata niya ngayong gabi. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Bella dati. Isang malamig na kalkulasyon. Bella, panimula niya. Ang boses ay biglang naging seryoso. Bago tayo kumain, mayroon lang akong kailangan ipapirma sa'yo. Importante ito para sa kinabukasan natin. Inilabas niya mula sa kanyang briefcase ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento at inilatag sa harapan niya. Ano to, Angelo? Naguguluhang tanong ni Bella. Investment papers. Isang business opportunity na hindi natin pwedeng palampasin. Paliwanag niya. Ang kanyang mga mata ay nangungusap. Sinusubukang kunin muli ang tiwalang ibinibigay ni Bella sa kanya palagi. Ito na ang simula ng pag-ahon natin, mahal.
Isang insurance para sa pamilyang bubuuin natin. Tiningnan ni Bella ang mga papeles. Puno ito ng mga legal terms na hindi niya maintindihan. Isang kaba ang biglang kumurot sa kanyang puso. Ang babala ng kanyang lolo ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ba pwedeng basahin ko muna ito ng maigi? Pag-aatubili niya. Hinawakan ni Angelo ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, halos masakit. Ngumiti ito, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin, Bella? Lahat ng ito ay para sa atin. Para sa pangarap nating magkaroon ng simpleng buhay. Pirmahan mo na, mahal. Please? Ang salitang tiwala ang nagpabagsak sa lahat ng kanyang pagdududa. Ito ang pundasyon ng kanilang relasyon. Tumango siya, kinuha ang ballpen na iniabot ni Angelo at nagsimulang pirmahan ang bawat pahina kung saan may nakaturo ang daliri ng kanyang asawa. Ang kamay ni Angelo ay maingat na nakatakip sa ilang bahagi ng dokumento na para bang tinutulungan lamang siyang hindi maligaw. Sa huling pirma, bumitaw si Angelo sa kanyang kamay. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Tumingin si Bella sa kanya, naghihintay ng isang matamis na halik o isang mahigpit na yakap. Ngunit ang nakita niya ay isang ngisi, isang malamig, mapanuyang ngisi na unti-unting gumuhit sa mga labi ni Angelo. Tumayo ito at dahan-dahang ipinasok ang mga dokumento pabalik sa briefcase. Pagkatapos ay kinuha nito ang kanilang wedding picture. Tinitigan niya ito ng ilang sandali. Bago ito tumingin kay Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Salamat sa isang taon ng pagpapanggap, Isabella. Sabi niya, ang pagtawag sa kanyang buong pangalan ay parang isang sampal. Kasabay noon, bumukas ang pinto at pumasok ang biyenan niyang si Corazon at ang hipag na si Katrina. Ang mga mukha nila ay puno ng tagumpay. Napatayo si Bella, ang kanyang puso ay kumakarera sa pagkalito at takot. Anong ibig sabihin nito, Angelo? Ngumisi si Angelo. Sa isang mabilis na kilos, pinunit niya ang kanilang wedding picture sa gitna. Ang tunog ng napunit na papel ay parang tunog ng kanyang pusong dinudurog. Inihagis niya ang mga piraso ng larawan sa mukha ni Bella. Tapos na ang pagpapanggap, Isabella. Ngayon, lumayas ka sa pamamahay ko. Ang mga salita ni Angelo ay parang kidlat na humampas sa buong pagkatao ni Isabella. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat ulit ay mas masakit, mas malupit. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw, habang ang mga piraso ng kanilang wedding picture ay nakakalat sa sahig na parang mga basag na piraso ng kanyang puso. Narinig mo ba ang anak ko, Isabella? Ang boses ni Corazon ay puno ng lason. Isang ngiting tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mukha. Wala ka nang babalikan dito. Ang lahat ng ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid ng munting bahay, ay pag-aari na namin. Si Katrina naman ay lumapit, kinuha ang handbag ni Bella sa ibabaw ng sofa at walang awang inihagis palabas ng pinto. Gumulong ito sa mamasa-masang lupa sa labas. Dalhin mo na ang mga basura mo at huwag ka nang magpapakita pa. Isang malakas na tulak mula kay Angelo ang nagpagising kay Bella. Mula sa kanyang pagkakatulala, natumba siya palabas ng pinto. Ang kanyang mga tuhod ay sumayad sa magaspang na semento. Bago pa man siya makabangon, ang pinto ay malakas na isinara sa kanyang harapan. Ang tunog ng paglak nito ay ang huling tunog na narinig niya mula sa buhay na inakala niyang sa kanya. Nagsimulang pumatak ang ulan, unay mahina, tila nakikidalamhati, hanggang sa unti-unti itong lumakas, bumubuhos na parang walang katapusang luha mula sa kalangitan. Nanginginig na pinulot ni Bella ang kanyang handbag. Ang damit na suot niya, ang damit na pinili niya para sa kanilang anibersaryo, ay basang-basa na. Nagsimula siyang maglakad. Walang tiyak na patutunguhan. Ang mga ilaw ng Makati
na dati nagbibigay sa kanya ng ligaya ay ngayon tila mga matang mapanghusga, nanunuya sa kanyang kahangalan. Bawat sasakyang dumaraan ay nag-iiwan ng putik sa kanyang damit. Bawat patak ng ulan ay parang yelo sa kanyang balat. Ang mga masasayang alaala nila ni Angelo ay bumabalik na parang mga multo. Ang unang halik nila sa ilalim ng puno ng mangga. Ang pangako niya na aalagaan siya habang buhay. Ang mga tawa nila habang pinipili ang pintura para sa munting bahay na ito. Lahat ay kasinungalingan. Ang bawat alaala ay isa na ngayong sundang na tumatarak sa kanyang puso. Humahagulhol siya habang naglalakad. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa buhos ng ulan. Wala nang nakakakilala sa kanya rito. Siya ay isang estranghero sa mundong minsan niyang tinawag na kanya. Nakarating siya sa isang payphone sa gilid ng kalsada. Kailangan niyang tumawag ng tulong, ngunit kanino? Ang mga kaibigan niya sa alta sosyedad ay matagal na niyang tinalikuran. Ang mga numero nila ay hindi na niya kabisado. Isang numero lang ang nakatatak sa kanyang isipan. Ang numero ni Angelo, ang numero ng lalaking sumira sa kanya. Napasuntok siya sa salamin ng phone booth. Ang sakit sa kanyang kamao ay hindi kayang tumbasan ang sakit sa kanyang dibdib. Pagod at nilalamig, sumilong siya sa isang waiting shed. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang humanap ng kahit katiting na init. Ang mga taong naghihintay doon ay tinitingnan siya na may halong awa at pagtataka. Isang babaeng basang-basa, mukhang mamahali ng damit, ngunit may itsurang pulubi. Habang nakaupo roon, isang matinding kirot ang bigla niyang naramdaman sa kanyang puson. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman noon. Napahawak siya sa kanyang tiyan, napapikit sa tindi nito. Para bang ang mismong katawan niya ay sumusuko na. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana nito at kahit malabo dahil sa ulan, nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa driver's seat. Bumukas ang pinto sa likod at isang lalaking nakaunipormeng itim ang mabilis na bumaba. May dalang payong. Ito si Mang Ben, ang matagal ng personal driver at security ng kanyang lolo. Miss Ilustre, magalang na sabi ng lalaki. Ipinayong ito sa kanya. Ang pagtawag sa kanya sa kanyang apelyido ay parang isang gising sa katotohanan. Hindi na siya si Mrs. Reyes, siya si Isabela Ilustre. Miss Ilustre, pinapasundo po kayo ni Don Alejandro. Tumingala si Bella. Ang kanyang mga mata ay blangko. Walang emosyon. Ang mukha ni Mang Ben ang huling bagay na nakita niya. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang buong katawan. At ang kadiliman ng gabi ay tuluyan na siyang nilamon. Bago pa man siya bumagsak sa basang semento, nasalo siya ng malalakas na braso ni Mang Ben. Si Don Alejandro Ilustre ay nakaupo sa isang silyang velvet sa tabi ng malawak na kama. Tahimik na pinagmamasdan ang kanyang natutulog na apo. Ang kwartong ito, na dating puno ng tawa at sigla ng isang dalagita, ay nababalot ngayon ng isang mabigat na katahimikan. Sa loob ng isang taon, nanatili itong sarado, isang paalala ng isang matamis na kahapon at isang mapait na kasalukuyan. Hinaplos ng matanda ang pisngi ni Isabela. Ang balat nito'y maputla at malamig. Nakita niya ang mga tuyong bakas ng luha sa mga pilik mata nito. Isang mahigpit na pagsisisi ang bumara sa kanyang lalamunan. Dapat ay pinigilan niya ito. Dapat ay mas naging mahigpit siya. Ngunit ang pagmamatigas ni Bella ay refleksyon lamang ng sarili niyang katangian. Ako ang may kasalanan, bulong niya sa sarili. Hinayaan kong mabulag siya ng isang ahas na pinapasok ko mismo sa aking pamamahay. Dahan-dahang iminulat ni Isabela ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang pamilyar na amoy ng kanyang silid. Isang pinaghalong amoy ng mga lumang libro at lavender. Ang lambot ng silk na kumot
na bumabalot sa kanya ay isang malaking pagkakaiba mula sa malamig at basang semento ng waiting shed kagabi. At pagkatapos, ang lahat ay bumalik. Ang mga ngisi, ang mga masasakit na salita, ang tunog ng pinupunit na larawan. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila walang lakas. Doon niya nakita ang kanyang lolo, nakaupo sa tabi niya. Ang mga mata nito'y puno ng sakit na hindi maikukubli ng kanyang matigas na anyo. Lolo? Walang salitang lumabas sa bibig ni Don Alejandro. Inabutan lamang niya ito ng isang baso ng tubig. Nanginig ang mga kamay ni Bella habang tinatanggap ito. Uminom siya. Ang bawat lagok ay isang pilit na paglunok sa katotohanang gumising sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi na isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na hagulgol. Isang paglabas ng lahat ng sakit, pagtataksil, at kahihiyan na kinimkim niya buong gabi. Hindi nagsalita ang matanda. Hinayaan lamang niya itong ilabas ang lahat. Hinayaan niyang ang mga luha ang unang maghilom sa mga sugat na hindi nakikita. Nang sa wakas ay huminahon si Bella. Doon palang nagsalita si Don Alejandro. Ang kanyang boses ay mababa at marin. Hindi ko na uulitin ang mga sinabi ko sa iyo noon, Isabela. Alam kong narinig mo sila. Pinili mo lang na huwag pakinggan. Tumango si Bella, hindi makatingin ng diretso sa kanyang lolo. Ngunit ngayon, pagpapatuloy ng matanda, kailangan mong pakinggan ang kwentong hindi ko sinabi sa'yo. Ikinuwento ni Don Alejandro ang lahat. Ang pagkakaibigan nila ni Ricardo Reyes, ang ama ni Angelo, kung paano sila nagsimula bilang magkatuwang sa negosyo, magkapatid sa turingan, at kung paano, dahil sa inggit at kasakiman, ay tinraidor siya nito sa isang malaking kasunduan, isang pagtataksil na naging sanhi ng pagbagsak ng buong angka ng mga Reyes at humantong sa pagpapakamatay ni Ricardo. Pinalaki si Angelo sa kasinungalingan, malungkot na pagtatapos ng Don. Pinalaki siyang maniwala na ako ang dahilan ng lahat, na ang pamilya Ilustre ang sumira sa kanila. Ang pagpapakasal sa iyo ay hindi dahil sa pag-ibig, apo. Ito ay isang matagal ng plinanong paghihiganti. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Bella. Ang pag-ibig na kanyang ipinaglaban ay isa lamang palang sandata. Ang mga pangarap na binuo nila ay nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Mayroon kang dalawang pagpipilian ngayon, sabi ni Don Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila sinusukat ang kanyang kaluluwa. Maaari kang manatili sa kwartong ito, umiyak hanggang sa maubos ang iyong luha at hayaan silang magdiwang sa iyong pagbagsak. Huminto siya sandali, hinayaang tumatak ang kanyang mga salita. O maaari kang bumangon, isuot muli ang pangalang tinalikuran mo at ipakita sa kanila kung bakit hindi dapat kinakalaban ang isang ilustre. Tumayo ang matanda at lumapit sa isang malaking aparador. Binuksan niya ito at kinuha ang isang makapal na itim na folder. Inilapag niya ito sa kama, sa tabi ni Bella. Ito ang imperyong itinayo ko at ito rin ang magiging sandata mo. Nang maiwan siyang mag-isa, dahan-dahang lumapit si Isabela sa malaking salamin sa kanyang silid. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay hindi na ang masayahin at mapagmahal na Bella. Ang nakikita niya ay isang babaeng may namamagang mga mata, basag na puso, at isang tiwalang dinurog. Isang biktima. Ngunit habang tinititigan niya ang sarili, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang apoy na pinagliyab ng sakit at pagtataksil. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at pinunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kalungkutan, ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon.
Tuturuan ko sila. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang bawat salita ay isang panunumpa. Tuturuan ko sila kung paano pagsisihan ang araw na kinalaban nila ang isang ilustre. Talako, ang halimuyak ng mamahaling kape at ang gaan ng suot niyang Italian silk robe ang mga unang bagay na bumati kay Angelo Reyes sa kanyang bagong umaga. Mula sa bintana ng kanyang bagong penthouse unit sa puso ng Makati, tanaw niya ang buong syudad na gumigising. Isang kahariang sa wakas ay nasa ilalim na ng kanyang mga paa. Sa malawak na dining table na gawa sa purong nara, nag-aalmusal ang kanyang ina at kapatid. Si Corazon ay abala sa pagbabasa ng isang lifestyle magazine, habang si Katrina ay panay ang kuha ng litrato ng kanyang pagkain para sa social media. Ang mga pinggan nila ay puno ng mga pagkaing dati ay sa panaginip lang nila natititikman. Angelo, anak, sabi ni Corazon, hindi inaalis ang tingin sa magazine. Kailangan na nating magpa-schedule sa Cardenas Club. Naririnig ko, iyon daw ang pinakabagong lugar kung saan nagtitipon ang mga mayayaman at makapangyarihan. Panahon na para ipakilala ang pangalang Reyes sa tamang lipunan. Of course, Ma. I'll have my secretary arrange it. Sagot ni Angelo humigop ng kape. At ikaw, Katrina, siguraduhin mong ang mga binibili mong damit ay galing sa mga tamang designer. Ayokong mapahiya sa mga magiging bagong kaibigan natin. Don't worry, Kuya. Sagot ni Katrina sabay kindat. This dress? This is vintage Dior. At ang susunod kong bibilhin, yung bag na laging gamit-gamit ni Isabela noon. The irony, right? Nagtawanan silang tatlo. Ang pangalan ni Isabela ay isa na lamang katatawanan sa kanilang pamamahay. Isang hagdan na kanilang ginamit para marating ang tuktok. At ngayon ay walang awa na nilang sinipa palayo. Kamusta na kaya ang kawawang prinsesa? Mapanuyang tanong ni Corazon. Siguradong gumagapang na yon pabalik sa kanyang lolo, umiiyak at humihingi ng tawad. Hayaan mo siya, Ma, sabi ni Angelo. Pinupunasan ng bibig ng mamahaling table napkin. Wala na siyang halaga. Ang mahalaga, ang kumpanyang pinaghirapan ng mga ilustre ay nasa kamay ko na. Tumayo siya at inayos ang kanyang Armani suit. Oras na para ipakilala sa kanila ang kanilang bagong hari. Ang boardroom ng kumpanyang dating kilala bilang Bellas Enterprises ay puno ng mga board members at stockholders. Lahat sila ay nakatingin kay Angelo na nakatayo sa unahan, puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Nalulugod akong ipahayag ang simula ng isang bagong kabanata para sa kumpanyang ito. Isang bagong direksyon, isang bagong pamumuno. Naglakad siya paikot, ang kanyang bawat galaw ay kalkulado. Alam nating lahat na ang nakaraang pamunuan ay, sabihin na nating, kulang sa karanasan. Puno ng puso, marahil, ngunit mahina sa desisyon. Ang negosyo ay hindi para sa mga sentimental at mga hangal na naniniwala sa fairy tales. Ilang miyembro ng board ang bahagyang tumawa, sumasang-ayon sa kanyang mga salita. Ang imahe ni Isabela, ang asawang tinalikuran ang lahat para sa kanya, ay nasa isip niya, isang babaeng mahina at madaling mauto. Isang perpektong kasangkapan. Kaya naman, bilang inyong bagong CEO, ang unang hakbang ko ay, hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan ng silid. Ang malaking pinto ng boardroom ay bumukas ng walang babala. At doon, sa bukana ng pinto, nakatayo si Isabela. Ngunit hindi ito ang Isabela na kanilang kilala. Hindi ito ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Ang babaeng nakatayo roon ay balot sa aura ng kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang itim na power suit na tila hinulma sa kanyang katawan.
Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang perpektong bun. Ang kanyang mukha ay may makeup na simple ngunit matapang. At ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Malamig, matalim, parang yelo na kayang tumusok sa kaluluwa. Sa likod niya ay nakatayo ang dalawang lalaking mukhang abogado. Mga briefcase sa kamay. Ang kanilang mga mukha ay kasing seryoso ng sa kanya. Lahat ng ingay sa silid ay namatay. Lahat ng mga mata ay napako sa kanya. Naramdaman ni Angelo na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Ito'y isang multo mula sa nakaraan, ngunit mas nakakatakot, mas makapangyarihan. Dahan-dahang naglakad si Isabela papasok. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanyang mga stiletto na tumatama sa makintab na sahig. Isang tunog na parang martilyo ng isang hukom. Hindi niya pinansin ang sinuman. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Angelo. Huminto siya ilang talampakan mula sa mesa. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang umaga sa lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. I believe you are in my seat, Angelo. Hindi makapagsalita si Angelo. Ang lahat ng kumpiyansa niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Nagbigay ng senya si Isabela sa isa sa mga abogado niya. Lumapit ang abogado, inilapag ang briefcase sa mesa at binuksan ito. We are here to officially announce a hostile takeover bid by the Illustre Group of Companies Bamapasigit. Ang pag-alis ni Isabela sa boardroom ay kasing tahimik at kasing lakas ng kanyang pagdating. Iniwan niya sa loob ang isang silid na puno ng kaguluhan, ng mga bumubulong na boses, at isang Angelo Reyes na nakatayo na parang isang estatuang binuhusan ng malamig na tubig. Pagpasok niya sa kanyang bagong opisina, isang malawak na espasyo sa pinakatuktok ng Illustre Tower na may tanawing buong syudad, doon pa lang niya naramdaman ang pagod. Ang adrenaline na nagpatatag sa kanya kanina ay unti-unting nawawala, at ang bigat ng lahat ay nagsimulang dumagan sa kanya. Sumandal siya sa malamig na salamin ng bintana, pinagmamasdan ng mga sasakyan sa ibaba na parang mga langgam. Nagtagumpay siya sa unang hakbang. Naipakita niya kay Angelo na hindi na siya ang babaeng madali nitong paiikutin. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang pait. Ang makita muli, ang mukha ng lalaking minahal niya, ng buong puso ay nagbukas muli sa mga sugat na pilit niyang tinatahi. Habang pinipilit niyang pag-aralan ang mga financial reports sa kanyang mesa, isang alon ng pagkahilo ang biglang bumalot sa kanya. Kasunod nito ay isang matinding pagduwal. Mabilis siyang tumakbo papasok sa kanyang private washroom at doon inilabas ang lahat. Napasandal siya sa pader, nanginginig at pinagpapawisan. Stress lang to, sabi niya sa sarili. Stress at pagod. Ngunit ito na ang ikatlong beses na nangyari ito sa linggong ito. Isang maliit na boses sa kanyang isipan ang nagsimulang magtanong. Isang tanong na kinatatakutan niyang sagutin. Sa hapon na yon, sa halip na umuwi sa mansyon, nagmaneho siya papunta sa isang pribadong klinika. Ito ang klinika ng doktor ng kanilang pamilya. Isang taong mapagkakatiwalaan niya. Stress and exhaustion can do many things to the body, Isabela. Malumanay na sabi ni Dr. Santos habang sinusuri ang kanyang vital signs. Pero para makasiguro tayo, I need to ask you a personal question. Kailan ang huling menstrual period mo? Ang simpleng tanong na yon ay nagpatigil sa mundo ni Bella. Nag-isip siya. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ng pagtataksil, ng kanyang pagbabalik. Hindi niya namalayan. Huli na siya. Mahigit 1 buwan na. Isang serye ng mga pagsusuri ang ginawa. Habang naghihintay ng resulta, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Pakiusap, huwag. Bumalik si Dr. Santos sa silid. Isang sobre ang hawak
Ang kanyang mukha ay mahirap basahin. Isabella! Tumingin si Bella sa doktor. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ngumiti ng bahagya ang doktora. Congratulations, Isabella! You're 6 weeks pregnant. Ang mga salitang iyon ay hindi nagdulot ng saya. Ito ay parang isang hatol. Buntis siya. Buntis siya sa anak ng lalaking sumira sa kanya. Ang bunga ng kanilang pagmamahalan ay bunga rin ng pinakamatinding pagtataksil na naranasan niya. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Hindi niya namalayan kung paano siya nakalabas ng klinika at nakasakay sa kanyang kotse. Nakaupo lang siya roon, sa parking lot. Hawak-hawak ang isang maliit na sobre. Sa loob nito ay ang kanyang unang ultrasound picture. Isang maliit, halos hindi makitang tuldok sa gitna ng kadiliman. Ito ang bunga ng pagtataksil. Ito ang buhay na alaala ng kanyang kahangalan. Nagsimula siyang umiyak. Humahagulhol na parang isang batang nawawala. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. May buhay sa loob niya. Isang buhay na walang kasalanan. Isang buhay na sa kanya. Hindi lang sa kanya. Ito ay dugo ng isang ilustre. Ang pag-iyak niya ay unti-unting napalitan. Humahalo na rito ang isang determinadong tawa. Tawa ng isang taong nasa bingit ng kabaliwan, ngunit nakahanap ng isang bagong dahilan para lumaban. Hindi na ito para sa kanya. Hindi na ito para sa paghihiganti lamang. Ito ay para sa batang nasa kanyang sinapupunan. Sa gabing iyon, hindi siya umiiyak na humarap sa kanyang lolo. Pumasok siya sa library nito kung saan nagbabasa ang matanda at tumayo ng tuwid sa harapan nito. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Inilapag niya ang ultrasound picture sa mesa ni Don Alejandro. Tiningnan ito ng matanda. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. May isa pa pong ilustre na paparating, lolo. Matatag na sabi ni Isabella. At ipaglalaban ko ang kinabukasan niya. Kahit anong mangyari. Isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang numerong hindi rehistrado, ngunit alam na alam niya kung kanino. Sinagot niya ito. Nasiyahan ka ba sa palabas mo kanina, Isabella? Ang boses ni Angelo sa kabilang linya ay puno ng galit at panuna. Kalmado si Isabella. Ang kanyang kamay ay nakapatong pa rin sa kanyang tiyan. Humuhugot ng lakas mula sa munting buhay na dinadala niya. Hindi yun palabas, Angelo. Sagot niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng anumang emosyon. Iyon ay isang business meeting. Isang bagay na malinaw na wala kang alam. Narinig niya ang pag-igting ng paghinga ni Angelo sa kabilang linya. Huwag kang magmayabang, Isabella. Akala mo ba dahil tinulungan ka ng lolo mo, ay kaya mo na akong labanan? Isang beses nakitang napaikot. Kaya ko ulit gawin yon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Bella. Ibang Isabella na ang kaharap mo ngayon, Angelo. At dapat kang matakot. Natatakot? Sa'yo? Isang malakas at mapanuyang tawa ang narinig niya. Huwag mo akong patawanin. Kahit kailan, hindi magbabago ang katotohanan na isa ka lang mahinang babae na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Hindi na niya ito pinatapos. Makinig ka, Angelo. Putol niya. Ang kanyang boses ay biglang bumaba, naging matalim na parang isang patalim. Makinig kang mabuti dahil minsan ko lang itong sasabihin. Huminto siya, hinayaang mabitin sa ere ang kanyang banta. Bawat sentimong kinuha ninyo, babawiin ko. Doble. At bago pa man makasagot si Angelo, ibinaba na niya ang tawag. Itinapon niya ang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa library. Naramdaman niya ang titig ng kanyang lolo. Tumingin siya kay Don Alejandro. Nakita niya sa mga mata ng matanda ang pagkabigla. Hindi dahil sa balita ng pagbubuntis,
kundi dahil sa babaeng nakikita niya ngayon sa kanyang harapan. Isang babaeng hindi na biktima, isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Tumayo si Don Alejandro, lumapit sa kanya, at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, apo," sabi nito. Ang boses ay puno ng bagong paggalang at pagmamalaki. "Hindi ka nag-iisa." Tumango si Isabela, ang kanyang mga mata ay muling tumingin sa ultrasound picture sa mesa. Para sa kanya, para sa kanila. Sisiguraduhin niyang ang pamilya Reyes ay magbabayad sa lahat ng kanilang ginawa. Ang malawak na library ni Don Alejandro ay naging kanlungan ni Isabela sa mga gabing hindi siya makatulog. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Ngunit ngayong gabi, ang library ay hindi isang kanlungan, kundi isang battlefield. Ang kalaban niya, ang nakaraan. Napapaligiran siya ng mga bundok ng mga luma at maalikabok na dokumento, mga ledgers at mga corporate records mula pa sa panahong nagsisimula pa lang ang Illustre Group of Companies. Isang maliit na desk lamp lamang ang nagbibigay liwanag sa kanyang ginagawa, lumilikha ng mahahabang anino na tila mga multo ng kahapon. Ang kwento ng kanyang lolo ay malinaw. Si Ricardo Reyes ay isang traidor. Ngunit para kay Bella, may kulang. May isang piraso ng puzzle na hindi bumabagay. Paano nagawang ng isang taong itinuring na kapatid ni Don Alejandro na magtaksil ng ganoon kadali? Ano ang nag-udyok dito? Hindi na ito simpleng paghihiganti para sa kanya. Ito ay paghahanap ng katotohanan para sa kapayapaan ng kanyang isip at para sa kinabukasan ng dinadala niya. Ilang oras na siyang naghahalongkat nang sa wakas ay makita niya ang folder na hinahanap. San Miguel Power Plant Deal, 95. Ang kasunduang naging sanhi ng lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang marupok at naninilaw ng mga papel. Naroon ang lahat. Ang mga plano, ang mga kontrata, ang mga sulatan sa pagitan ng kanyang lolo at ni Ricardo Reyes. At naroon din ang dokumento ng fund transfer. Isang napakalaking halaga na inilipat mula sa account ng kumpanya patungo sa isang offshore account na kalaunay natuklasang nakapangalan kay Ricardo. Ito ang ebidensyang bumasag sa kanilang pagkakaibigan at sumira sa pamilya Reyes. Tinitigan niya ang pirma sa ilalim ng dokumento, pirma ng kanyang lolo. Kabisado niya ang bawat kurba at bawat tuldok ng pirma nito. Ngunit ang isang ito may mali. Ang pagkakasulat ng A sa Alejandro ay masyadong masikip. Ang dulo ng J sa Illustre ay mas matulis kaysa karaniwan. Halos perpekto, ngunit para sa isang taong lumaki na pinapanood ang kanyang lolo na pumirma ng libu-libong dokumento, ito ay isang pekeng pirma. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang pundasyon ng galit ni Angelo, ang dahilan ng kanyang paghihiganti, ay nakabatay sa isang kasinungalingan. Ngunit kung hindi ang kanyang lolo ang pumirma, sino? Sa ilalim ng dokumento, may nakasaad na pangalan. Inihanda ni Elena de la Cruz, Executive Secretary. Kinabukasan, sa tulong ng mga tauhan ng kanyang lolo, nahanap niya si Aling Elena, isang matandang babae na ngayon namumuhay ng simple sa isang maliit na bahay sa Quezon City. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, malayo sa mga matang mapanghusga ng kanilang mundo. Si Aling Elena ay may mababait na mata, ngunit may bakas ng lungkot at mga lihim na matagal nang tinago. Sa una ay nag-aalangan itong magsalita. Ang kanyang katapatan ay nasa kay Don Alejandro pa rin. "Matagal na po iyon, Hija," sabi ng matanda. "Mas mabuti pang ibaon na lang sa limot." "Hindi po pwede, Aling Elena," pakiusap ni Bella. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "May mga buhay pong nasira dahil sa nakaraang yon. Ang buhay ko, ang buhay ng magiging anak ko. Kailangan ko pong malaman ang totoo." Ipinakita niya ang dokumento. Tinitigan ito ni Aling Elena ng matagal
at isang buntong hininga ang kumawala mula sa kanya. Ang lolo mo at si Ginoong Ricardo, sila ay parang magkapatid, panimula ng matanda. Ngunit may isang ahas sa kanilang paraiso. Sino po? Si Corazon. Nagulat si Bella. Sa mga panahong yon, madalas siyang pumupunta sa opisina kahit wala ang kanyang asawa o ang lolo mo. Pagpapatuloy ni Aling Elena. Ang sabi niya, hinihintay lang daw niya si Ricardo. Ngunit nahuhuli ko siyang sumusulyap sa mga papeles sa mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalkulasyon. May inggit sa kanya, Hija. Isang malalim na inggit sa pamilya ninyo. Habang nagsasalita si Aling Elena, isang malinaw na imahe ang biglang nabuo sa isipan ni Bella na parang isang lumang alaala na hindi sa kanya. Isang batang Corazon, nakatayo sa dilim ng opisina, ang kanyang mukha ay bahagyang naiilawan ng ilaw mula sa mesa ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang dokumento at sa kanyang mga labi ay may isang mapanlinlang na ngiti. Wala akong pruweba noon, sabi ni Aling Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit alam ko sa puso ko na may kinalaman siya. Tumingin si Aling Elena kay Bella at sa mga mata nito ay may bagong determinasyon. Kumuha ito ng isang bagay mula sa kanyang handbag, isang luma at medyo kinakalawang na susi. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Bago namatay si Ginoong Ricardo, ibinigay niya ito sa akin, bulong ng matanda. Sa mga huling araw niya, palagi siyang balisa. Sabi niya, may isang safety deposit box si Ricardo na hindi nahanap ng pamilya niya. Baka nasa loob niyan ang sagot na hinahanap mo. Ang malamig na pawis ay tumutulo sa noo ni Angelo habang nakatingin siya sa mga numero na lumalabas sa kanyang monitor. Ang dating tanyag na Reyes Holdings, ang korporasyong ipinagkait niya sa mga ilustre, ay ngayon ay nasa bingit ng pagkalugi. Ang bawat balita na lumalabas sa media ay isang suntok sa kanyang pagkatao. Iba't ibang investment firms ang nagbabawi ng kanilang pondo. Mga dating partners ang nagpapawalang saysay ng mga kontrata. Hindi ito maaari. Sigaw niya siya. Hinahampas ang mesa gamit ang kanyang kamao. Ang Armani suit niya ay gusot na. Ang Italian silk robe na suot niya kaninang umaga ay nakasabit na lamang sa kanyang balikat. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at frustrasyon. Pumasok si Corazon, dala ang isang tray ng kape. Ngumiti ito nang makita ang anak. Anak, kalma lang. Ang mga ilustre, laging may problema. Pero ang mga Reyes, marunong lumaban. Lumaban? Paano kami lalaban, Ma? Naguguluhang tanong ni Angelo. Ang mga asset natin binabawi. Ang mga kliyente natin, umaatras. Parang tubig na dumadaloy sa mga kamay natin. Kailangan lang natin ng isang matapang na hakbang, sabi ni Corazon, inilapag ang kape sa mesa. Alam mo, may narinig akong chismis tungkol sa isang bagong tech startup. Napakalaki ng potensyal nito. Kung maaga tayong makakapasok, baka ito na ang maging pag-asa natin. Kinabukasan, isang anonymous tip ang dumating sa opisina ni Isabella. Ito ay tungkol sa isang golden opportunity, isang bagong tech company na may malaking potensyal, ngunit nangangailangan ng agarang funding para maunahan ang mga kakumpetensya. Ang impormasyon ay detalyado, tila nagmumula sa isang taong malapit sa deal. Mabilis itong pinag-aralan ng kanyang finance team at base sa kanilang pagsusuri, mukhang isang napakagandang investment. Nakita ni Angelo ang balita tungkol sa startup na ito. Para sa kanya, ito na ang sagot. Ito ang pagkakataon upang makabawi, upang ipakita sa mga ilustre na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi niya alam, o marahil ay ayaw niyang malaman, na ang impormasyon ay nagmumula mismo sa kampo ng kanyang kalaban. Ito ay isang pain. "This is it, Ma," sabi ni Angelo.
Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. This is our chance to hit back. Agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na ilipat ang natitira pang pondo ng kumpanya sa bagong startup na yon. Sa gitna ng kaguluhan, may maliit na tinig ng pagdududa sa kanyang isipan. Isang paalala sa mga salita ni Isabela, ngunit mabilis niya itong winaksi. Ang pangangailangan na manalo ay mas matindi kaysa sa anumang pagdududa. Habang nagaganap ang paglipat ng pondo, isang maikling mensahe ang dumating sa telepono ni Angelo. Isang numerong hindi rehistrado. Step 1? Nagulat siya. Sino ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin ng Step 1? Maya-maya pa isang tawag ang dumating mula sa bangko. Isang boses na puno ng pag-aalala ang nagsabi, Mr. Reyes, mayroon pong malaking transaksyon na naganap sa inyong account. Ngunit ang impormasyon na aming natanggap ay tila hindi tugma sa ating protocol. Kailangan po naming ng kumpirmasyon. Nanginginig ang kamay ni Angelo habang tinatawagan ang pinaglagyan ng pera. Walang sumasagot. Muli at muli. Walang sinuman. Sa wakas, isang sagot ang dumating, ngunit hindi ito ang inaasahan niya. Mr. Reyes, sabi ng isang malamig na boses sa telepono. Ito si Isabela. Mukhang na-scam ka. Ang tech startup na yon ay isang shell company lamang. Ang pera mo. Naglaho na. Napaluhod si Angelo. Ang buong mundo niya ay muling gumuho. Ang huling pag-asa niya ay nawala na. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, nakatanggap si Corazon ng isang tawag mula sa kanyang abogado. Ang balita ay hindi rin maganda. Mrs. Reyes, sabi ng abogado, ang boses ay puno ng pag-aalangan. Mayroon pong bank lien na inilagay sa inyong property sa Quezon City. Mukhang ang mga detalye ng inyong mortgage ay napunta sa mga kamay ng Illustre Group. Napakapit si Corazon sa telepono. Ang bahay na yon, ang simbolo ng kanilang pag-angat, ang kanilang katayuan sa lipunan. Ang pagkawala nito ay ang katumbas ng pagkawala ng lahat. Hindi ito maaari. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sino ang naglakas ng loob? Ang utos ay nagmula mismo kay Miss Isabela Illustre, sagot ng abogado. At mukhang ang lahat ng iyong mga ari-arian ay sumusunod na rin. Mayroon siyang mga papeles na nagpapatunay na ang mga ito ay nailipat sa kanya ilang buwan na ang nakalilipas. Ang 3 miyembro ng pamilya Reyes ay nakaramdam ng matinding pagkatalo. Si Angelo ay nasa sahig, nawalan ng pag-asa. Si Corazon ay nakatayo na parang estatwa, ang muka ay puno ng kawalan ng paniniwala. Si Katrina naman ay tahimik na umiiyak sa isang sulok. Sa kanilang pangungulila, hindi nila namamalayan na ang susunod na hakbang ng kanilang kalaban ay mas malapit na sa kanila kaysa sa kanilang inaakala. Ang bawat hakbang ni Isabela ay hindi lamang pang-ekonomiya, kundi pang-emosyonal din. At ang susunod na pagtama ay tiyak na magiging pinakamahirap. Ang loob ng bank vault ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang sariling paghinga ni Isabela at ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Sa harapan niya ay isang metal na kahon. Simple, walang palamuti. Ngunit para sa kanya, ito ang kahon ni Pandora, puno ng mga lihim na maaaring magpalaya sa kanya o tuluyang sumira sa lahat. Dahan-dahan niyang isinuksok ang lumang susi na bigay ni Aling Elena. Umikot ito nang may bahagyang kalansing. Huminga siya ng malalim bago itinaas ang takip. Sa loob, hindi ginto o pera ang laman. Mayroon lamang 2 bagay, isang luma at manipis na leather-bound diary at isang selyadong sobre na may nakasulat na pangalan niya. Para kay Don Alejandro, nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang kinukuha ang diary. Ang balat nito ay gasgas na. Isang testamento sa bigat ng mga salitang nakasulat sa loob. Binuklat niya ito. Ang sulat ni kamay ay pamilyar. Ito ang sulat kamay ni Ricardo Reyes, ang ama ni Angelo. Ang mga unang pahina
ay puno ng pag-asa at paghanga. Mga kwento tungkol sa pagkakaibigan nila ni Alejandro, mga pangarap na sabay nilang binuo. Ngunit habang lumilipas ang mga pahina, unti-unting nagbabago ang tono. Ang dating masayang sulat kamay ay naging magulo at puno ng pag-aalinlangan. Masyado akong nakasandal kay Alejandro, basa ni Bella sa isang entry. Sabi ni Corazon, habang buhay na lang daw ba akong magiging anino niya? Paano ako titingalain ng sarili kong anak kung ang tingin sa akin ng lahat ay alalay lamang ng isang ilustre? Bawat pahina ay isang pagbaba sa isang madilim na balon ng inggit at kawalan ng tiwala sa sarili. Isang balon na malinaw na hinukay ng mga bulong ni Corazon. Ang bawat salita ng pagdududa, ang bawat tanong tungkol sa kanyang halaga, ay tila lason na dahan-dahang pumatay sa kaluluwa ni Ricardo. Habang nagbabasa si Isabela, isang malinaw na imahe ang nabuo sa kanyang isipan. Isang gabi sa opisina, si Ricardo ay nakaupo sa kanyang silya, pagod at balisa. Si Corazon ay nakatayo sa likod niya. Ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang balikat, bumubulong sa kanyang tainga. Ang mga salita nito ay malambing, ngunit puno ng kamandag. Mga salitang nagtatanim ng ideya na si Alejandro ay hindi kaibigan, kundi isang amo na nagkokontrol sa kanyang kapalaran. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding awa para kay Ricardo. Hindi ito isang halimaw na puno ng kasakiman. Isa itong mahinang tao, isang amang naghahangad ng respeto na nilamon ng sariling kahinaan at ng ambisyon ng kanyang asawa. Ang galit na nararamdaman niya para kay Angelo ay unti-unting nalipat sa tunay na salarin. Ang babaeng nagtago sa likod ng 2 henerasyon ng mga lalaki para isakatuparan ng sarili niyang madilim na plano. Sa wakas, kinuha niya ang selyadong sobre. Kahit nakapangalan ito sa kanyang lolo, alam niyang kailangan niyang basahin ang laman. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo. Ito ay isang liham, ang huling liham ni Ricardo Reyes. Alejandro, kapatid ko, panimula ng liham, ang sulat ay nanginginig at may mga bahid ng tuyong luha. Kung nababasa mo ito, nangangahulugang wala na ako. Patawarin mo ako. Hindi sa perang kinuha ko, kundi sa pagkakaibigang sinira ko. Nagpadala ako sa lason. Isang lason na araw-araw ibinubulong sa akin ng sarili kong asawa. Ginawa niyang apoy ang munting inggit sa aking puso. Pinalaki niya ang aking mga takot. Pinaniwala niya akong ikaw ang kalaban. Ang lahat ng ito, ang pekeng pirma, ang offshore account, lahat ay ayon sa plano niya. Ako ay naging sunod-sunuran lamang. At ngayon, hindi ko na kayang harapin ang kahihiyan. Patawarin mo ako, kapatid. Patawarin mo ang aking kahinaan. Bagsak ang mga balikat ni Isabela habang binababa ang sulat. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang buong trahedya, ang paghihiganti ni Angelo, ang sakit na dinanas niya. Lahat ay nag-ugat sa kasinungalingan ng isang babae. Hawak niya ngayon sa kanyang mga kamay ang katotohanan. Isang sandatang mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng pera at kapangyarihan ng mga ilustre. Isang sandatang kayang durugin hindi lang ang negosyo ng mga Reyes, kundi ang mismong pundasyon ng kanilang pamilya. Habang nakatayo roon, sa gitna ng malamig na vault, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Nahanap na niya ang huling baraha. Ngunit kasabay ng pakiramdam na iyon, biglang nagring ang kanyang telepono. Ang tunog nito ay marahas na bumasag sa sagradong katahimikan ng vault. Si Mang Ben, ang security ng kanyang lolo. Bella? Sagot niya. Ang kanyang boses ay matatag. Ma'am Isabela, sabi ni Mang Ben sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay hindi mapakali at puno ng pag-aalala. Kailangan niyo pong pumunta sa ospital. Ngayon din po. Bakit? Anong nangyari? Tanong niya. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Si Don Alejandro po. Inatake sa puso.
Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang ritmikong tunog ng heart monitor ang bumalot sa buong paligid. Nakaupo si Isabela sa isang silya sa tabi ng kama ng kanyang lolo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa nanlalamig na kamay ng matanda. Ang makapangyarihang Don Alejandro Ilustre, ang haligi ng kanilang pamilya, ay nakahiga ngayon, mukhang marupok at pagod. Napapaligiran ng mga tubo at aparato. Ang diary at ang sulat ni Ricardo Reyes ay nasa loob ng kanyang bag, tila mga walang silbing piraso ng papel sa harap ng nag-aagaw buhay na katotohanan. Ano ang halaga ng katotohanan kung ang taong pinakamamahal niya ay nasa bingit ng kamatayan? Ang paghihiganti ay tila isang malayong luho. Ang tanging nais niya ngayon ay ang muling makita ang pagmulat ng mga mata ng kanyang lolo. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Attorney Diaz, ang punong abogado ng IGC. Lumabas siya ng silid para sagutin ito. "Attorney, anong balita?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay pagod. "Ma'am Isabela, we have a massive problem." Mabilis na sabi ng abogado. Ang boses ay puno ng pag-aalala. May nag-leak ng impormasyon tungkol sa kalagayan ni Don Alejandro. Ang balita ay kumakalat na parang apoy sa business community. They're saying he's incapacitated, that the company is unstable. Naramdaman ni Bella na nananlamig ang kanyang buong katawan. Anong epekto nito? "Our stock price is plummeting, ma'am. Nagkakaroon ng panic selling. Ang mga miyembro ng board ay nagpapanik. We are losing billions by the minute." Napapikit si Bella, napasandal sa malamig na pader ng ospital. Ito na, ang huling ganti ni Angelo. Hinihintay lamang nito ang sandaling pinakamahina siya, ang sandaling abala siya sa pag-aalaga sa kanyang lolo para isagawa ang pag-atake. "Hold a press conference. I-assure mo ang lahat na I am in control. Do whatever it takes to stop the bleeding." Utos niya. Ang boses ng CEO ay biglang bumalik. Nangingibabaw sa pagod at pag-aalala. Sa kabilang bahagi ng lungsod, isang ngiting demonyo ang sumilay sa mga labi ni Angelo Reyes. Hawak niya ang isang brown na sobre. Sa loob nito ay ang mga litrato na kinuha ng private investigator na pinasunod niya kay Isabela. Ang mga unang litrato ay nagpapakita lamang ng paglabas-masok niya sa ospital. Ngunit ang huling litrato, iyon ang ginto. Si Isabela, nakatayo sa labas ng isang pinto, ang kanyang mukha ay balisa. At sa pader sa tabi ng pinto, malinaw na nababasa ang mga salita. "Obstetrics and Gynecology." Lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Ang pagkahilo, ang pagbabago ng kanyang katawan na bahagya niyang napansin, ang dahilan kung bakit ito lumalaban ng buong tapang. "Buntis ka pala, mahal kong asawa," bulong ni Angelo sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang masamang kagalakan. "Nahanap ko na rin ang iyong pinakatatagong kahinaan." Samantala, pabalik sa ospital, si Isabela ay nasa gitna ng isang digmaan. Hawak ang telepono sa isang tainga. Kausap ang mga miyembro ng board. Sinusubukang pakalmahin ang mga ito. Hawak naman sa kabilang kamay ang isa pang telepono. Kausap ang kanyang finance team. Nagbibigay ng mga utos. Ang tunog ng heart monitor mula sa silid ng kanyang lolo ay isang palagiang paalala ng kung ano ang tunay na nakataya. Kailangan nating maglabas ng pondo para i-buyback ang mga stocks. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang text message ang pumasok sa kanyang telepono mula sa numerong alam na alam niya. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Ito ay isang litrato. Isang malabong, itim at puting litrato. Ang kanyang ultrasound picture, ang larawan ng kanyang anak. Kasunod nito ay isang mensahe. Mga salitang tila sinulat ng demonyo. "Let's talk about our child's inheritance, shall we?" Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi na niya marinig ang mga nag-aalalang boses sa telepono. Hindi na niya marinig ang pag-beep ng heart monitor.
Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang mundo. Nabitiwan niya ang kanyang telepono. Lumikha ito ng isang malakas na kalabog nang bumagsak sa sahig. Napaluhod siya. Ang kanyang mga binti ay biglang nawalan ng lakas. Nawala na ang lahat. Ang kumpanya ay bumabagsak. Ang kanyang lolo ay nag-aagaw buhay. At ngayon, ang kanyang pinakamahalagang lihim, ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban, ay nasa kamay na ng kanyang kaaway. Wala na siyang magawa. Wala na siyang matakbuhan. Siya ay tuluyang nasukol. Ang sahig ng ospital ay malamig sa ilalim ng mga tuhod ni Isabela. Ngunit hindi niya ito alintana. Nakaluhod siya roon. Sa gitna ng pasilyo, ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng luha. Ang natira na lamang ay isang blangko, nakakabinging katahimikan sa kanyang kaluluwa. Isang kamay ang marahang humawak sa kanyang balikat. Si Attorney Diaz. Ma'am Isabela, tumayo na po kayo riyan. Dahan-dahan siyang tumingin sa abogado pagkatapos ay sa pinto ng silid ng kanyang lolo. Ang mahinang tunog ng heart monitor sa loob ay isang paalala na mayroon pa ring laban. Isang tibok. Isang pag-asa. Tumayo siya. Pinagpagan ang kanyang damit. Kinuha niya ang teleponong nahulog. Tiningnan niya ang mensahe ni Angelo. Ang litrato ng kanyang anak, ang banta, ang takot, ay naroon pa rin. Ngunit sa ilalim ng takot, isang bagay ang nagsimulang mabuo. Isang kakaibang kalinawan, wala na siyang maaaring mawala pa. At kapag ang isang tao ay wala nang maaaring mawala, siya ay nagiging pinakamapanganib. Pumasok siya sa silid. Tiningnan niya ang natutulog na mukha ng kanyang lolo. Ang mga kunot sa noo nito na tila naglalaman ng lahat ng laban na pinagdaanan nito sa buhay. Hinawakan niya ang kamay nito. Mahina, ngunit may init pa rin. Hindi pa ako tapos lumaban, lolo. Bulong niya. Hindi pa tapos ang isang ilustre. Kinuha niya ang kanyang bag kung saan nakatago ang diary ni Ricardo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Mayroon siyang isang huling baraha at oras na para ilapag ito sa mesa. Ang grandiyosong sala ng mansyon ng mga ilustre ay napuno ng isang nakakabinging katahimikan. Si Isabela ay nakaupo sa isang solongsilya sa gitna. Kalmado, tila isang reyna sa kanyang trono. Sa harapan niya, sa isang mahabang sofa, ay nakaupo si Angelo at si Corazon. Pumasok sila sa mansyon na may ngiti ng tagumpay sa kanilang mga labi. Ang bawat hakbang nila sa marmol na sahig ay isang deklarasyon ng kanilang kapangyarihan. Tiningnan ni Corazon ang mga mamahaling painting sa pader na may halong pag-uyam na para bang sinusukat na kung alin ang papalitan niya. Isang malaking pagkakamali ang bumalik ka rito, Isabela. Sabi ni Corazon, ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas. Ang lugar na ito ay para sa mga matatag, hindi sa mga iyakin. Hindi umimik si Isabela. Tinitigan lamang niya sila. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Ang kanyang katahimikan ang mas lalong nagpairita kay Angelo. Ano ang gusto mo? Iritableng tanong ni Angelo. Alam na namin ang tungkol sa bata. Tapos na ang laro mo. Oo nga. Sabat ni Corazon. Umayos ng upo at inilabas ang kanyang tunay na kulay. Ngunit dahil mabait kami, bibigyan ka namin ng isang alok. Ngumisi siya. Ibibigay mo sa amin ang controlling stake ng Illustre Group of Companies, 70%. At bilang kapalit, mananatiling tahimik ang aming bibig tungkol sa iyong maliit na bastardo. At marahil, bibigyan ka pa namin ng maliit na allowance para mabuhay kayong dalawa. Hinayaan ni Isabela na lumutang sa hangin ang mga salitang iyon. Hinayaan niyang lasapin ni Corazon ang sandali ng kanyang inakalang tagumpay. Ang bawat salita ay isang patunay sa kasamaang nakatago sa puso ng babaeng nasa harapan niya. Nang matapos si Corazon, isang mahabang katahimikan ang namayani.
Tumingin si Isabela sa kanya, hindi na parang isang biktima, kundi parang isang hukom. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa loob ng kanyang bag. Inilabas niya ang isang luma at manipis na leather-bound diary. Inilapag niya ito ng marahan sa glass table sa kanilang pagitan. Ang tunog ng paglapag nito, kahit mahina, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bago po tayo magpatuloy, Tita Corazon, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. May gusto lang akong ipabasa sa inyo. Iginuhit niya ang diary palapit kay Corazon. Pamilyar po ba kayo sa sulat kamay na ito? Napakunot ang noo ni Corazon. Tiningnan ang diary na may pagtatataka. Kinuha niya ito, ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya sa inis. Binuklat niya ang unang pahina at sa isang iglap, ang mundo ay tumigil. Ang kulay ay nawala sa mukha ni Corazon. Ang ngiti ng tagumpay ay naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng purong pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nakatitig sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang namayapang asawa. Ang pagmamataas, ang pag-uyam, ang kapangyarihan, lahat ay natunaw. Ang natira na lamang ay isang takot. Isang matinding takot na matagal na niyang ibinaon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang kaluluwa, na ngayon ay biglang nahukay at nakatitig pabalik sa kanya. Ang mga kamay ni Corazon ay nanginginig habang binubuklat ang bawat pahina ng diary. Ang bawat salita ni Ricardo ay isang martilyong dumudurog sa pader ng kasinungalingan na itinayo niya sa loob ng 20 taon. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang paghinga ay nagiging mabilis at mababaw. Ano yan, Ma? Mga lumang basura lang yan ni Papa, sabi ni Angelo. Sinusubukang bawiin ang kumpiyansa na biglang nawala sa silid. Ngunit sa kanyang boses, mayroon ng bahid ng pag-aalinlangan. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang ina, isang takot na hindi pa niya nakikita kailanman. Hindi pinansin ni Isabela si Angelo. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Corazon. Dahan-dahan, kinuha niya ang isa pang papel mula sa kanyang bag. Ang huling liham ni Ricardo. Tumayo siya. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dala niya. Hindi ito basura, Angelo, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na malamig, kundi puno ng isang malungkot na awtoridad. Ito ang katotohanan. Ang katotohanang ipinagkait sa iyo ng sarili mong ina. At nagsimula siyang magbasa. Binasa niya ng malakas ang huling liham ni Ricardo Reyes, ang bawat salita ng pagsisisi, ang bawat pag-amin sa kahinaan, ang bawat paghingi ng tawad sa isang kapatid na tinraidor ay umalingaw-ngaw sa marangyang sala. Ang mga salita ni Ricardo na isinulat 20 taon na ang nakalipas ay nabuhay muli sa bibig ni Isabela, humihingi ng hustisya. Patawarin mo ako. Nagpadala ako sa lason. Isang lason na araw-araw ibinubulong sa akin ng sarili kong asawa. Ang pekeng pirma, ang offshore account. Ay ayon sa plano niya. Habang nagbabasa si Isabela, si Angelo ay dahan-dahang napalingon sa kanyang ina. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng kawalan ng paniniwala. At pagkatapos, ng isang dahan-dahang sumisibol na katatakutan. Nang matapos si Isabela, ibinaba niya ang sulat. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat kaysa sa 1,000 sigaw. Hindi totoo yan, bulong ni Angelo. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Napatingin siya kay Corazon. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Naghahanap ng isang huling kasinungalingan na makakapitan. Sabihin mong hindi totoo yan, ina. Ngunit wala nang kasinungalingang natira kay Corazon. Ang kanyang mukha ay basag na. Ang maskara na suot niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nalaglag. Kasalanan niya, sigaw ni Corazon. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng kabaliwan.
Tumayo siya. Itinuturo ang isang di nakikitang Ricardo. Mahina siya. Isang talunan. Kung hindi dahil sa akin, habang buhay na lang sana tayong sa anino ng mga ilustre. Karapat dapat din tayong yumaman. Karapat dapat din tayong kilalanin. Kaya nagsinungaling ka? Sigaw ni Angelo pabalik. Ang sakit ng katotohanan ay sumusugat sa kanyang buong pagkatao. Sinira mo ang buhay ni Papa. Sinira mo ang buhay ko, ang buong buhay ko, ang paghihiganti ko. Lahat ay nakabase sa isang kasinungalingan. Ginawa ko yon para sa'yo, para sa atin. Hindi! Ang sigaw ni Angelo ay puno ng pait. Ginawa mo yan para sa sarili mo. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar at makapangyarihang boses ang bumasag sa kanilang sigawan. Tama na, Corazon. Lahat sila ay napalingon sa may pintuan. Nakatayo roon si Don Alejandro Ilustre. Hindi na siya nakahiga sa kama ng ospital. Nakatayo siya ng tuwid, nakasuot ng isang madilim na suit, nakatukod sa isang eleganteng baston. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sa kanyang mga mata, walang galit. Ang naroon lamang ay isang malalim na awa at pagkadismaya. Sa likod niya ay sina Attorney Diaz at 2 unipormadong pulis. Nang makita ni Corazon si Don Alejandro, para siyang isang lobong biglang nawala ng hangin. Napaluhod siya, ang kanyang lakas ay tuluyan ng nawala. Alejandro, bulong niya. Hindi nagsalita si Don Alejandro. Nagbigay lamang siya ng isang bahagyang tango sa mga pulis. Lumapit ang mga ito kay Corazon. Corazon Reyes, inaaresto ka namin para sa mga kasong estafa, perjury, at falsification of public documents. Sabi ng isang pulis habang marahang ipinuposas ang kanyang mga kamay sa likod. Hindi na pumalag si Corazon. Ang laban ay tapos na. Si Angelo naman ay napaupo sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang lalaking minsang naghahari-harian na sumira sa buhay ng marami dahil sa isang maling galit ay isa na ngayong basag na piraso ng isang kasinungalingan. Dumaan si Isabela sa harapan niya. Huminto siya sandali. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Ngunit wala ng pag-ibig, wala na ring galit. Ang nararamdaman na lamang niya ay isang malalim na awa. Hindi siya nagsalita. Tinalikuran niya ito at lumakad papalayo. Habang naglalakad, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Pinili niya ang kinabukasan sa halip na manatili pa sa mga guho ng nakaraan. Lumipas ang ilang buwan. Ang siyudad ng Makati ay patuloy na gumigising at natutulog. Ngunit sa buhay ni Isabela, marami nang nagbago. Ang Ilustre Group of Companies ay muling bumalik sa rurok ng tagumpay. Mas malakas at mas matatag kaysa dati. Sa pamumuno ni Isabela, hindi lang ito naging isang powerhouse sa negosyo, kundi isang korporasyon na may malalim na social responsibility. Ang bawat desisyon niya ay hindi lamang tungkol sa tubo, kundi sa epekto nito sa mga tao at sa komunidad. Sa kanyang personal na buhay, ang pinakamalaking pagbabago ay dumating sa isang malamig na umaga sa ospital. Sa piling ng kanyang lolo, isinilang ni Isabela ang isang malusog at magandang sanggol na lalaki. Tinitigan niya ang maliit na mukha ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pag-ibig at pag-asa. Pinangalanan niya ito, Alejandro Jr., isang pagpupugay sa kanyang lolo at isang pangako ng isang bagong simula. Ang balita tungkol sa pagkahuli kay Corazon Reyes at ang kanyang pag-amin sa mga krimen ay lumabas sa lahat ng pahayagan. Si Angelo, na nawalan ng lahat, ay nasentensyahan din dahil sa kanyang mga kaso ng panloloko at pandaraya. Si Katrina naman ay naglaho, nagtatago mula sa kahihiyan ng kanilang apelyido. Ang pangalang Reyes, na dating simbolo ng ambisyon at paghihiganti, ay naging simbolo ng pagkawasak. Isang araw, dinalaw ni Isabela ang puntod ni Ricardo Reyes.
Matatagpuan ito sa isang tahimik na sementeryo, malayo sa mga pamilya ng mga mayayaman. Nagdala siya ng isang bungkos ng puting rosas. Walang galit sa kanyang puso, tanging awa. Inilapag niya ang mga bulaklak at isang mahabang katahimikan ang namayani. Hindi na niya ito kinasusuklaman. Naiintindihan na niya na si Ricardo ay biktima rin. Isang taong naligaw dahil sa pagmamanipula ng sarili niyang asawa. Naway makahanap ka na ng kapayapaan, Ricardo, bulong niya. Ngunit ang pinakamalaking legacy ni Isabela ay hindi sa mundo ng negosyo. Ito ay sa isang bagay na personal at mas malalim. Sa isang grand gala event sa Manila, ipinagdiwang ang paglulunsad ng Ilustre Reyes Foundation, isang non-profit organization na nakatuon sa pagtulong sa mga solong ina, mga biktima ng domestic abuse, at mga kabataang nawalan ng pag-asa. Ang pangalang Reyes ay idinagdag niya hindi para parusahan, kundi para bigyan ng bagong kahulugan. Upang ipakita na mula sa mga guho ng isang trahedya, maaaring bumangon ang isang bagay na maganda at makabuluhan. Nakatayo si Isabela sa entablado, nakasuot ng isang eleganteng puting gown. Ang kanyang pagbubuntis ay malinaw na nakikita sa kanyang muka. Isang tanda ng kanyang pagiging ina. Hawak niya ang microphone. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa at determinasyon. Hindi dito nagtatapos ang ating kwento. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Ang sakit na ating naranasan, ang mga sugat na ating tinamo ay hindi ang katapusan. Sa katunayan, ito ay maaaring maging isang bagong simula. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Natuto akong magpatawad, hindi lang sa mga taong nagtaksil sa akin, kundi pati na rin sa aking sarili, sa aking mga pagkakamali. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi ang pera o ang posisyon. Ito ay ang kakayahang bumangon, magpatawad, at gamitin ang iyong sakit upang makatulong sa iba. Ang Ilustre Reyes Foundation ay simbolo niyan. Ito ay paalala na mula sa abo ng pagkawasak, maaaring sumibol ang pag-asa, na ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihang baguhin ang ating kapalaran at ang kapalaran ng iba. Ipinagpatuloy niya ang kanyang talumpati. Ang bawat salita ay nagbibigay inspirasyon. Ang kanyang mga mata ay lumandas sa mga tao sa audience, at sa gitna ng maraming mukha, may isang mukha ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang pamilyar na mukha. Siya si Gabriel, isang arkitekto na dating kasama niya sa mga social events, isang lalaking palaging nasa background, palaging nagbibigay ng isang tahimik na ngiti at paghanga. Bago dumating si Angelo sa kanyang buhay, si Gabriel ang lalaking palaging nasa kanyang peripheral vision, isang tanda ng isang posibilidad na hindi niya kailanman binigyan ng pansin. Nakatingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at respeto. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel, isang ngamangiting totoo at walang bahid ng anumang kasinungalingan. Nagbalik ng nangiti si Isabela. Hindi ito isang nangiti ng pag-ibig na naghahanap ng kasagutan, kundi isang nangiti ng pag-asa. Isang pag-asa para sa isang kinabukasan na puno ng pagpapatawad, ng layunin, at ng isang bagong simula na maaari niyang itayo para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Ang kwento ni Isabela Ilustre ay hindi natapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa pagtuklas niya sa tunay na kapangyarihan, ang kapangyarihan na maghilom, magpatawad, at muling bumuo.